Ito na yung sinasabi ko. Ayan o. Putol-putol. Yo! Welcome back mga kabisik, no? Pasensya na kayo, no? So, medyo natagalan tayo bago nakapag-upload. Tagal-tagal din na panahon. Na-busy tayo sa ating mga karera, no? So, mayroon ako ditong ayusin na stand pan. Wala na sana akong balak na i-vlog ito, no? Pero napansin ko kasi, napulot ko lang ito sa gilid, no? Naka-standby na, nakatumba, no? Nang buksan ko, yun, nakita ko yung problema, no? Yung mga winding niya, yun, kung makikita nyo, ayan, kung pupukusan nyo, yung winding niya, ayan, mga tanggal na, no? Saka ito, baklas na, yan. Makikita nyo yung winding, yan, putol-putol na. Nakabuhol-buhol na doon sa stator niya. Ayan. Siguro, natanggal yung cable tie nito, no? Marupok na. Saka nang umiikot siya, natanggal, no? Kaya yun, putol-putol na yung winding. Pero, nakita ko nung yung kung maalala nyo nung nag-vlog ako na ang gawin kong 12 volts yung yung stand pan ko, pinalitan ko ng motor na 12 volts. Mayroon akong stator coil. Ito yung stator coil niya. Magkasing laki lang, magkasing kapal lang sila, no? So ito na lang yung ipapalit ko dito. So ayun. So abangan nyo na lang ito mga kabisik, no, kung paano natin ito palitan. At saka yung mga wiring niya, no. Papakita natin kung paano natin hanapin yung mula number 1 hanggang number 3, no? Kasi bagong wiring, babaguhin natin yung wiring nito. So dudugtungan natin. So ito yung gagamitin natin na wiring, no? Ito yung natanggal dito sa kanyang stator coil. Ito kung makikita nyo, ito yung wire na ikakabit natin dito. So solder na lang natin dito para medyo mababa naman yung wire natin. Ayan. So tanggalin na natin ito. Wala na to eh. Bull na sa loob. Ayan. Kung makikita nyo, ayan. Nakakapit na doon sa stator. Na ano na. Sa shafting niya. Ayun, ayun. Nakakapit na doon sa shafting na. No? Makikita nyo na malapitan. So wala na. Sira na. So ayun. Baklasin natin. Palitan natin ito ng winding, stator winding. Hanap tayo ng Phillips screw. So habang nagbabaklas tayo, no, fast forward na lang tayo mga kabisik para hindi humaba yung vlog natin. At saka yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na po kayo. Patulong na rin po, no. Ayan, nabaklas na natin ito. Ayan, fast forward. Titingkap mo dito sa dito. Ito na yung sinasabi ko. Ayan, no? Putol-putol. Wala na to. Hindi na yan. Yung shafting niya medyo may tama na, pero okay pa naman. Okay pa naman siya. Hindi pa naman gas-gas. May tama lang ng konti, pero okay pa yan. Original pa yan. Lagyan lang ng oil yung foam niya, no? So ayun, kukuha na tayo ng pamalit. Ito. So kaparehas siya, no? Yung lagayan ng switch dito. So palitan na natin. So balik natin dito ito, yung para sa switch. Yan.
Ngayon, magtataging tayo, no, para malaman natin yung kung nasaan yung 1 hanggang 3, no. Ito yung switch knob niya. Kabit natin dito. Ayan. Ito yung ano niya. Kumbaga arrow dito. Ito yung 0. So hanapin natin yung 1, 2. So kapag pihit natin ng ganyan, 1, 2, 3. Balik 0, no? Balik sa 0. Ayan. Balik tayo sa 0. So hanapin natin yung 1. Tataging tayo. Gamit itong ating multitester, no? Nasa buzzer lang tayo para malaman natin yung tunog kung connected na tayo sa 1, no? Kabit natin dito sa common ng ano, sa common ng switch, saka dito sa mga wire nito may mga kulay yellow, puti, saka itong pink, no? So hanapin natin, switch muna natin ng number 1. So tingnan natin ito, pag ganun tayo dito, kung nandito yung number 1 sa puti, wala. So dito yung number 1. Yan, tumutunog siya. Ito yung kulay pink, yung number 1. Nataging natin. Lista natin dito. Pink. Switch 1. So nahanap na natin yung 1. So ibig sabihin ito na yung 2, yung yellow, saka yung puti, yung number 3. Sunod-sunod na yan, eh. O, para malaman natin. Sa switch 2, ayan, yung kulay yellow na. Ayan, kulay yellow na siya. No, sunod-sunod na yan. Yung 1 lang yung hinahanap natin. So nakita natin yung pink, yung 1. Sunod-sunod na yan hanggang 3 dito. Kung okay yung switch natin, subukan rin natin yung number 3 kung gagana. Ayun. So ibig sabihin okay yung switch natin, no? So ito na yung tagging natin, yung yellow, switch 2, yung white, switch 3, no? So hanapin natin dito rin yung 1 tsaka number 3. Gagamit tayo ng ito naman yung multimeter natin na digital. So ang gawin natin, gaano tayo, tataging din tayo dito. Lilista lang natin yung mga ano natin, makikita natin na numbers kung ilang ohms yung lalabas, no? Kaya lang balatan lang natin. Kung mapapansin natin ito, kaparehong-pareho yung wiring diagram niya dito. Ayan, parehong-pareho yung kulay. So malamang magpareho din ito ng ano, yung winding niya, tsaka yung ano niya, yung kung nasaan yung common. Siguro ito yung common na kulay gray, no? Kasi dito yung mga nasa switch kulay pink, yellow, tsaka white dito. So subukan natin para malaman natin. 20K tayo, select tayo sa 20K. Hindi makikita masyado, no? Dapat ng konti. So ayan, check natin. So kung common yung gray, subukan natin yung kulay pink, kung ilang ohms siya. Ayan, kung makikita nyo, lumabas 44 ohms. Ayan, 44 ohms. Dito sa kulay yellow, 42 ohms. Sa kulay puti, 36 ohms. So malamang parehas yung winding niya, parehas yung winding niya nito. At saka ito yung sira, parehas, no? At saka yung color coding ng wiring diagram, parehas, no? So base sa ating nabawas ano na mga ohms, yung pink, ilang ohms yun, pink,
45 ohms. 45 to 44. So, lista natin dito. 44. Yan. Yellow. Kung ilang ohms. Ayan, 42 ohms. Kung mababasa nyo na, makikita nyo. Ayan, 42 ohms. 42. So, yung kulay puti, yung white. Ayan, 36 ohms. Makikita nyo yan. Ayan, 36 ohms. Ayun. 36 ohms. Okay. 36 ohms mali. Sulat. Yan, 36 ohms. So, ibig sabihin, yung pinakamataas na ohms, yung number 1. Siya yung switch number 1. Kung nababasa nyo yan. Hindi nakikita ba? Malabo ba? Ayan. Kung nasaan yung mataas na ohms, yung number 1. Tsaka yung pinakamababa sa lahat, yung switch number 3. Yung pinakamababang ohms. Lalagyan natin ng ano, switch 1 ito, switch 2 dito, switch 3. Ayan, makikita mo. Ayan, kung nasaan yung switch 1, yung switch 1 ayan, nasa 44 ohms, switch 2 42 ohms, switch 3 yung 36 ohms. So yun ang mga nabasa nating resistance sa kanya, no? So yun ang pagbabasihan natin. So yun, balik na natin ito dito. Ay, mag-solder pa pala tayo. Hindi pa tayo nakapagsaksak ng solder. Sus, natutumba pa yung ano natin, stand ng ating cellphone. Ayan, saksak muna natin yung solder. Ayun ang kuryente. Ayun. Habang magso-solder tayo, pass forward na lang tayo mga kabisig para madali.
Parang gusto natin, tumulong na. Hulog. Wala. Okay. So, balutin lang natin ang ano, tape. Tanggalin muna natin yung solder para hindi mainit. Mas maganda kasi itong ibinabalot kaysa yung sa electrical tape. Kasi ito tuyo. Yung electrical tape nagmo-moist. Parang ano, higing basa. Saka malagkit. Maganda ito tuyo. Ayun, may wiring na tayo. So ayun, subukan na natin ikabit dito, no. Tapos ayan. Yun, masuk na. Sige, bawas. Bawasan. Hanap tayo ng isang screw. Balik na lang tayo maya. So may nahanap tayo, ito. Kaya lang mahaba siya, no? Medyo mahaba, pero okay na yan. Importante, meron lang. Hindi kasya. Hindi kasya. Balik tayo. Hindi kasya. Harap tayo ulit. Masyado mahaba. Masyadong mahaba. Ito. Mukhang okay ito. Huwag lang sanang lalaki. Ayun.
Okay na. Wow. Masyadong maluwag ah. Alauna ni schedule. Tapos, ito. Kabit natin ito. Alauna may post, nag-message sa kain. Ito yung Phillips screw natin, bawala. Ayun, okay na. Sugat na lang natin ito. Dito, no? Hirapan tayo. Dapat ito na lang. Wala rin. Mahirap din. Habang sinusulda natin, no? Fast forward na lang tayo para madali. Yan, dito, yung kulay gray. Yung kumon nito. Wala naman. Saan ulit tayo? Puputol ulit. Bali magdadalawa na yung mga. Puputol ulit tayo dito. Ganyan, loading na lang natin. Dito na eh. Hirap na matanggal. Saan yung mga puputol? Tingnan natin. Hirap. Yan. Yan. Tanggal lang tayo dito ng solder. Yun. Kulay pink. Sobrang natin dito sa kulay pink. Yan. Okay. Ayun, tanggal. May white na natin. Okay na. So ito ang bagong capacitor. Ito ang bagong capacitor.
natin mo ito. Okay ito. Thanks for the Okay. Okay. So ayan, tapos na natin may kabit, no. So gawin natin, saksak muna natin, no. Subukan natin kung bandar to. Kabit natin yung ano niya. Tapos yun. So ayan, ito plug natin. Plug natin dito. Ayan. Plug niya. Gawin natin, lagay natin agad sa number 1. Ayan, switch 1. Tingnan mo, lagyan muna natin ng ano para malaman natin kung umiikot siya. Para mas klaro, no. Lagyan natin ng tape. Ayan. So number 1, yun, okay na yung ginawa natin. Number 2, yun. Number 3, ayun, nasa number 3 na siya. I-align natin, paluin lang natin dito ng 3 beses. 1, 2, 3. So align na yan, okay na yan. Ganda na ng ikot, no. So ang gawin natin, balik natin sa ano niya. Kabit na natin yung fan saka yung casing niya. Buo na ito, no? So ayun, abangan nyo na lang. Okay.
Dito ulit tayo. Sino lang ito? Hindi na ba? Kumanda kayo na siya. Pagkita mo siya. Once. Lumas-lumas yung pinagkabila. Oh! Subukan na, ayan. Simbol na natin yung ating stand fan. So, complete na naman tayo nito, ayos to. Meron na naman tayong libreng hangin. Wow, mahina. So, ayos. May hangin na tayong libre, no? Hindi na tayo bibili. Kung marunong ka lang kalikot, no? Kalikot lang. Ayun. So, ayan. Lakas. May hangin na naman tayo. Bagong electric fan, bagong gawa. Akakon din. Iwan ko kan sa gayon niya ko ba? Mananiya mo to. Iwanan yung pulot lang. So yun. Okay na yung ating ginawang electric fan. Hanggang dito na lang tayo. Bye bye. Hanggang sa muli.